So for today's video mga idolo samahan nyo ako sa araw na ito kung paano ko nakamit ang pinapangarap ko na motor. Alam ko marami sa inyo ang nangarap gaya ko. Kaya ikaw na nakakapanood nito, naniniwala ako na makakamit mo rin ang pinapangarap mo. Basta samahan mo lang ng dasal at sipag, sigurado ako ibibigay yan sa ni Lord. Bali ngayon, ito yung araw na kung saan mag-a-apply tayo sa kasa ng gusto kong motor. At dito ay inalam ko na rin kung magkano ang down payment at kung magkano ang monthly payment. Nang sa ganon ay maihanda ko na ang pera ko at dito nga nagkaroon ng initial interview about sa application ko. At sinabi na rin sa akin dito na hintayin ko na lang ang pagdating na nag-CI para malaman ko kung approve nga ba tayo o hindi. Ito na nga, nakarating na tayo dito sa day 2 ng vlog ko. Hay, Diyos ko, na-approve din sa wakas. Bale, nag-book na nga muna pala ako ng MC Taxi para puntahan ko yung kaibigan ko na sasama sa akin sa kasa. Dahil siya na mismo nag-offer sa akin na sasamahan niya ako kasi sinamahan ko naman daw siya nung nakuha niya yung motor niya. At ito, salamat nga pala kay Paps dahil kilala ko pala siya nung minsan na nakasama ko siya sa pinagtambayan ko sa Lancaster. Ito Paps yun. Okay na yan. Ingat ka, sinama na kita sa vlog ko. Oo, Yan. tapos yung mga binigyan ko, sabi niya, nagpa-vlog ka ba? Ayun, tingnan mo. Kamukha mo. Ay, hindi ko kamukha. Pinagkamala ka pa, no? Kasi mayroon din akong ganyan. May camera ka rin. Ito ko pinakalit ko dyan. Mm, Ano lang yung ganyan? ayos pala eh. Pang-capture mo lang ng mga ano. Oh, ganun nga. Pang ano lang, pang safety purposes mo lang din. Ingat ha. Next time ulit. Bali, ingat sa'yo, Papsi. Kita-kits ulit soon sa tambayan. Wow naman, may pagsalamin pa sa stainless na gate. Akala mo pogi ka dyan, idol. At dito, alis na nga kami ng kaibigan ko para kuhain ko na yung motor ko. Wait, ang hirap pang mag voice over. Ginusto ko to eh, tiis-tiis lang tayo. Kupal ka ba, boss? Nandito na nga pala tayo ngayon sa Star Honda. Bali, ang gagawin na lang natin dito is pipirma, magbabayad ng down payment, kukuha ng mga freebies at marami pang iba. Pero napapagod na magpaliwanag sa inyo kaya panoorin nyo na lang. Sakit na ng lalamunan ko eh. Tagal namin nakapirma ng ganyan. Pamilya ka na rin, ha? Kailan ba umalis sa PAS? Hindi ko ba nakalap ng taon? Hindi ko na maalala kung nagtaon ako lang sa Dati ano ka kahapon na nag-isili, sabi ko, hindi ko na malala pag ano ko ng dito. Ano kasi 2019, nag-umpisa na ako sa delivery. Hindi ko na alam kung ano yun. Ang dami mo namang kwento, boy. Bilisan mo na lang dyan kasi naiinip na nanonood sa'yo. Bali ngayon, natapos na rin yung pagpirma ko kaya magbabayad na tayo ngayon dito sa cashier ng ating down payment para mabigay na rin sa atin yung mga freebies na dapat na makuha natin at maipaliwanag sa atin yung warranty ng unit. So sir, bali ito yung mga previous natin. So ito yung cap screw, washer, tsaka yung plastic plate holder. So ito yon. So hindi pa natin siya pwede ikabit sa likod ng motor mo. So magagamit ka lang siya o pwede siya ikabit pag nakuha nyo ng scan copy ng ORCR. So sa ngayon, huwag mo na siya ilagay, itabi nyo muna. Tapos pag lumabas na yung scan copy ng ORCR, doon pa lang natin siya isulat gamit ng pen pencil. Next, kaibigan card or discount card na magagamit natin pag nagpa-service kayo sa amin or bibili kayo ng parts or langis, lagi lang tong dalhin para makabil tayo ng discount.
So 10% sa service, 5% sa parts. Then pwede siya magamit 4 times a month. Then valid siya for 3 years. Kung sakali mo expire siya dahil 3 years yung validity niya, bibili lang sa amin ng worth 200 para ma-renew tong card. Then ingatan lang po na huwag may scratch yung barcode niya or mabali siya kasi hindi na ulit communication ng panibago pa. Next, kaibigan card o helmet. One design, one size siya na kulay white. Then bomber jacket. So sakto-sakto sa ating jacket mo. Then yung tools nandun naman sa unit mamaya, papakita na lang sa inyo pag sa PTI na siya. So pangalan pirma lang dito, proof na nabigay namin yung mga pages. Alright. Signature ba? Ito, pangalan pirma. Wala pa? Sige. Okay, so sir, bali ito po yung ano nyo, yung OR nyo. Nakalagay dito magkano yung total na binayaran natin. So total na binayaran nyo po, nasa 26,000 po. Next naman, SI or sales invoice. Nakalagay naman dito saan binili yung unit. Sa Star Honda Imus, napangalan sa inyo sir. Then naka-address. Ito po yung model, engine, chassis number ng unit niya. Total na binayaran natin is nasa 26,000. So ito yon. So magiging monthly natin is nasa 7,450. So dahil nga terms natin ay 3 years, once na wala tayong penalty, good payer tayo, entitled tayo sa last month free. And kung sakali naman lagi tayong advance or on time magbayad, ilas yun yung 200. So magiging 4,250 na lang yung babayaran nyo tayo. Tapos, first monthly installment date nyo is January 27. So every 27 of the month tayo magbabayad. Then yung mga previous naman, so nabigay ka naman sa inyo, so kompleto na siya. I-check nyo na lang yung tools mamaya na dun sa may unit natin. So ito yung mga tools na. Then ngayon, lalabas yung unit. Once na meron tayong checkpoint na makasalubong sa labas, ito lang ipapakita natin. So valid siya for 1 day. Then pagkatapos nun, ina-advise ko lang muna si customer na subdivision village lang muna habang pinaprocess pa natin yung ORCR. Then ito naman po, VIP Service Plus. Kung sakaling ma-involve tayo sa accident or self-accident, so meron tayong makakuha na worth 40,000 ng service o repair assistance. So halimbawa, na-involve tayo sa accident, napasag yung mga pairings natin, so pwede natin siyang i-avail dito sa Service Plus. So kung ano yung mga halaga ng mga pairings na pwedeng palta na worth 40,000, pwede natin ma-avail dito yan. So balik siya for 1 year. Then kung sakali naman na halimbawa, ang nagastos mo lang is 20,000, yung na-avail natin ng una. So hanggat hindi pa siya natatapos ng 1 year, pwede pa siyang ma-continue. So yung remaining 20, pwede pa magamit yun. Then meron lang siya mga kailangan pag mag-avail tayo ng ganito. Diba, mga incident report, tapos picture ng aksidente, ORCR, yun yung mga kailangan natin. So, pero sana, okay pa rin na save natin magagamit yung unit. Mas maganda, huwag natin gamitin to. Abala yun. Abala yan. Para mas okay, wag na sanang magamit yan. Pero kung sakali, ito, itabi natin to. Okay? Then sa process ng ORCR natin, estimated lang naman po is nasa 4 to 6 weeks. Estimated lang naman yon. As long as na ma-process namin at makuha namin yung scan copy ng ORCR, may message at tatawagan ka namin sir. Ako bahala doon. Message kita. So, pirma na lang dito. Engine niya ay... chassis niya 4426. Okay. So sir, balik ko na po yung ano nyo, papel nyo. So sa PDA na tayo sa labas, papaliwanag nyo yung unit. Si sir, ko na pong bala sa Explain ko lang po yung warranty ng unit. Bali yung engine niya, tsaka yung electrical, 2 years yung warranty niya sa Tapos dito sa manual mo, may 3 free service coupon na magagamit. So punta lang kayo dito sa bali ito po yung unang free service coupon natin. Sabi dito, ang schedule niya, 500 to 2,000 kilometer po. Or 3 months mula nung nabili, whichever comes first, yung ano yung mauuna dito sa dalawa. Yung mileage po or yung months po. So, same procedure lang siya hanggang sa pangalawang coupon natin at pangatlong coupon. So, ang pinagkaiba lang nila sir, yung mileage at months. So, bali dito sa second coupon mo, yung schedule niya, 2,000 to 6,000 kilometers. Or 7 months po. Tapos dito sa pangatlo naman, 6,000 to 12,000 kilometers or 1 year. So yung covered na itong coupon mo, yung free service, yung change oil, tsaka check-up ng motor. Pero yung langis na gagamitin po, kayo mag-shoulder dun sir. Sige po. Tapos dito po sa warranty natin sir, iiwasan din po natin yung modified ng engine, tsaka electrical, bawal po yun. Sa defects naman, yung bagyo balindol aksidente, hindi siya covered ng warranty natin. Yung braking period niya, 40 to 60 lang po yung takbo hanggang 1,000 km po.
Tapos yung fuel na gagamitin mo dito, unleaded or premium lang. Regarding po doon sa warranty natin, sir, baka may iba ka pang tanong po. Kaya naman. Wala na. Okay, sir. Pilasin ko lang yung dealer's copy namin. Sige, sir. Okay. So, itong manual, sir, 10% mo kapag magpapaservice po tayo. So, itong coupon, magagamit naman siya kahit anong Honda branch po or Motor Central Corporation. So, kung sakaling puno kami dito, pwede nyo naman siya gamitin sa ibang Honda branch. Pero mas okay pa rin kung dito ka magpapaservice. Okay, sir. Thanks. Thank you, sir. Salamat. Thank you. Thank you. So sir, ngayon sir, meron kami dalawang susing issue sa inyo sir. Pa-duplicate nyo, iwasan nyo na lang na masira, mabagsak, or mawala. So pag nawala to sir, mahirap magpa-duplicate ng ganitong susi kasi sir. Keyless na kasi tayo eh. Di katulad ng mga disusi na susi sir. Madali lang magpa-duplicate. Sa mga ganito sir, mahirap. So sir, nagdo-duplicate naman kami dito nito, kasabay order lang siya. Kailangan pag-order tayo nito, advance. Kasi minsan, inaabot ng months bago dumating yung mga ganito, sir. Tapos, sir, pag magpapaduplicate tayo nito, kailangan tong, may code kasi to sa loob eh, may mga numbers. Tabi mo to, sir, or picturean. Kasi pag nagpa-duplicate ka, sir, ito yung hihingin sa inyo. Pag nawala to, sir, ang bibilhin mo, sir, yung kasama na sa system nito nasa loob. Sir, pag nagpa-duplicate ka nito, itong remote lang mismo ang bibilhin natin eh. Okay? Dalawang susi issue sa amin sa inyo, sir. Isang duplicate at isang original yung may emblem ng Honda. Bago natin buksan yung motor, sir, check muna natin yung remote kung naka-on. Para malaman, sir, pag pinindot natin to, pag naka-green yung ilaw, ibig sabihin naka-on na yung remote natin. Pag nilong press natin yan, sir, magre-red yan, ibig sabihin naka-off. Long press lang ulit natin, sir, para mag-on. Yan. So, at least 2 meters malapit lang itong remote sa motor natin para ma-access ng motor natin. Ito naman sir, kahit magdamag mo siyang buksan sir, kahit di na siya nakapatay, okay lang. Kasi ang battery na ito sir, yung maliit na bilog, yung nilalagay natin sa mga relo natin. Ang lifespan naman nun sir, naabot ng taon din eh. Mas maganda sir, bumili ka ng extra nun. Sa mga Shopee online, nakakabila na. Kasi meron na bibiling case nito sir, protection, para in case mahulog, hindi basta-basta masira. Okay? So naman sir, dito naman tayo. Nabuksan na natin yung remote, sa motor naman tayo. Dito naman sir, bago natin pihit-pihitin, kailangan push mo na ng isa lagi. Yan, kailangan nakailaw yan. Pag walang ilaw yan sir, matigas yan, di mo mapipihit yan. Push mo na ng isa. Unang pihit natin sir, sa seat and fuel. Ito yung compartment natin sir, 30 liters yung capacity na ito. Kasya yung full face na helmet, damit, documents, kasya dito sir. May kasama na rin siyang basic tool sir para sa spark plug ng motor natin. Tapos yung battery natin sir, dito nakapwesto. Kuwasan natin, yan, sakaling i-check natin yung battery sir, dyan lang siya nakalagay. Tapos yung gas lang natin sir, ito naman siya. Ang fuel capacity niya sir, nasa 8.1 liters. Recommended ni Honda sir, pag bagong unit, unleaded or premium ang pwede natin i-gas. May libre na itong 1 liter sir, pagasan nyo na lang ulit. Okay, yung 1 liter na yun sir, para mapakita lang namin na gumagana yung motor natin, yung ilaw, bosina, tas makina ng motor. Okay, dito naman sir, sa pihitan, iwasan nating iwanan na nakatapat sa seat yung pihitan. Kasi kahit ganyan sir, kaya ma-access yung compartment kahit malayo yung susi. Kailangan pag-iiwan natin yung pihitan sir, nakatapat dito sa bilog. Or pwede natin i-lock yung manibela sir. Paside mo lang siya. Push muna bago pihit natin dito pabalik sa lock sir. Push, pihit, pabalik. Maglalak yan sir. Kabilaan yan sir, naglalak. Itong ilaw na to sir, kusang namamatayan. Dari mo rin siyang tanggalin, push mo lang. Pag unlock naman sir, push lang ulit. Push, pihit, pabalik. Okay? Basta every time na pipihitin natin sir, push lang ng isa. Kailangan nakailaw siya para mapihit natin. Unang pihit sa compartment, pangalawang pihit sir sa panel na natin. Ito yung panel natin sir, digital na yan. Dito nakalagay yung gas gauge natin. Yung gas gauge, odometer, speedometer, tas may oras na rin sir. Pag magsuset ng oras, long press lang itong dalawang pindutan sir. Nang sabay. Tayo lang natin
Gumalaw yung oras, ito yung pang-adjust sa gitna, sir. Pili ka lang kung 12 hours o 24 hours. Yung bawang 12 hours yung pinili natin, sir, ito yung pang-set. Ito yung pang-adjust. 11:52. $54 na natin, sir. Pag okay na, set lang, sir. Tapos, sir, pag naset natin yung oras, next na lalabas, sir, yung brightness ng panel. Pwede natin i-adjust. Pwedeng babaan. Pwedeng taasan. Okay? Next yan, sir, merong kilometer per liter. Dito naman nakikita natin kung ilang gasolina yung pinukonsumo ng motor natin. Tapos yan yung normal na panel natin, sir. Dito, sir, meron tayong coolant. Yung temperature ng coolant natin, sir, may mamamonitor na rin natin dito. Tapos yung average fuel consumption natin, sir. Sa ilaw naman, sir, mga ilaw natin, ito yung high and low natin. Automatic, sir, naka-on yung headlight natin kahit araw, walang off-switch. Yan kasi ang bagong recommend ni Aldo ngayon eh. Signal light naman, sir, sa kabila, sa likod. Ito yung likod. So yung kabila, sir, ito yung sa harap. May hazard na rin yan, sir. Ito, harap likod yan. Ayan. Busina natin, sir. Tapos, meron tayong in-link stop dito, sir. Halimbawa, binuksan natin to, mag-on siya rito sa panel natin. Halimbawa, naka-on yung makina natin. Tapos, in-on natin to. Every 5 seconds, nahihinto yung motor natin, sir. Mamamatay yung makina. Halimbawa, nakahinto tayo sa stoplight na naka-on to. Kung nakahinto ka ng 5 seconds doon, mamamatay ang makina. Ang gagawin mo, sir, piga mo lang siya ng konti para mag-on yung makina ng motor natin. Pag naka-on lang to, sir, pag naka-off, tuloy-tuloy lang yung makina natin. Okay? Dito naman, sir, meron tayong save packet. Dito meron tayong charging port. USB type na yan, sir, bilan na lang natin ng cable. Push mo lang to, sir, para magbukas. Push mo lang ulit para magsara. Kasi ito naman, sir, na-adjust yan. Kailangan mo lang yung kabila kanan niya, sir. Yan. Tapos baba lang naman yan. Okay? So automatic, pag naka-side stand, mamamatay yung makina natin. Tapos sir, dito meron tayong emergency key para sa compartment. Halimbawa na lobat yung battery ng motor natin, hindi natin mabubuksan kapag yung remote lang. Kailangan natin to emergency key. Ang gagawin mo, sir, tatanggalin mo lang to. Tapos meron siyang ka-shape sa loob, sir. Tapat mo lang. Pag tinapat mo, sir, pihit pababa. Ganito lang. Ano ba? Yan. Pag pinihit mo siya pababa, sir, balik mo lang siya pataas kasi hindi siya maglalak kapag na pababa lang natin. Okay? Kasi ito, sir, ingatan mo ito. Ibang ganito kasi niranakaw eh. Yan, sir. Ingatan lang natin to, sir, kasi yung mga ganito ninanakaw kasi yan eh. Tapos last na, sir, meron tayong ito naman, sir, alarm sa motor natin. Halimbawa, sa madilim tayo na area, nag-park, pwede natin gamitin itong alarm natin para mag-response yung motor natin. Pag pinindot natin yan, iilaw yung signal lights natin, tapos tutunog yan, magre-response yung motor natin. Yan. Dito naman, sir, at least 50 meters kaya ma-access nito sa alarm. Pag pinindot natin yun, sir, magsuset as alarm na yung motor natin. Alalaman natin yun, sir, kapag naka-alarm, pag nagpupulat ang nasa panel natin. Once na may gumalaw dyan, sir, tutunog yan. So, sir, kung saan na manghihinto yan, mga 10 to 15 seconds. Pwede natin siyang tanggalin, pindutin lang natin ulit. Pag pinindot natin to, sir, mamamatay lang yung tunog nun, pero yung alarm niya nandun pa rin. Para mawala yung alarm sa motor, sir, gagawin, push lang natin to. Parang binuksan lang natin yung motor. Kumbaga, ito yung pambukas ng alarm natin, pagtanggal nung ingay nung alarm, pero yung off niya, dito tatanggalin. Ipupush mo lang siya. Okay? Yun lang naman, sir. Pag may mga tanong kayo, sir, message lang kayo sa page namin. 1, 2, 3...
Alright mga lods, ito na yung oras na drive natin yung motor natin. Thank you Kila. Doon na ako. Tuloy ko na to. Sige. Yan, so ito na, drive na natin yung motor natin. So ngayon, bale since na nag-blink na yung sa may tangke natin, 1 bar lang yan, magpapagas na tayo. Papafull tank na natin to kaagad para malaman ko kung magkano yung makukonsume ko na gasolina rito every full tank. So since nga na bago tong motor natin, aalamin ko kung magkano magagastos natin pagka pinultang ka natin to. Ito talaga yung gustong gusto ko talaga na matagal ko na pinapangarap. Grabe, solid. Baka solid na ito. Angas mga lods. Komportable ako rito. Papagas tayo. So syempre, kailangan doble ingat tayo. Pakalabas lang natin sa kasa nito eh. Let's go mga lods, papagas ako, papagas tayo. Unleaded full tank. Okay. So, almost 7 liters tapos 439. Wow ha. Nakagulat lang, hindi ako sanay sa ganito. Mas malaki pala talaga nito. Pero at least ngayon alam ko na. So, babudget siguro talaga tayo pagka may rides. Medyo malaki na yung budget natin kasi malaki nga yung tangke nito. Pero all goods lang ha. So, yun mga idolo. Dito ko na tatapusin yung vlog natin para ngayong araw sa pagkuha natin sa bago nating motor. So maraming salamat sa sumuporta sa akin at sa mga naniniwala, lalong lalo na sa mga sponsor natin. Thank you po sa inyo, Boss Prime at Impression Print Shop, AJF Custom, sa grupo namin na Team Malakas, Tiwala sa Taas. Yan, thank you so much po sa inyo. Tsaka kay RY Paintworks Garage. Yan, thank you sa inyo boss. So isa kayo sa mga naging gabay para makuha ko rin to mga boss. Kaya thank you sa inyo. So yun, panibagong yugto na ulit. Kaya salamat sa inyong lahat. Ingat kayo palagi. Shish!